Bakit ka papatigilin? Hindi, wala lang. Baka lang Kung yun kasi yung gusto mo, di ba? Ano mo magagawa ko? Diba? So, agree na lang ako, di ba? Pwede ka namang mag-rebut. Ayoko, hindi na. Pagod na ako. Ay, wah. Sa araw-araw na lang ginawa ng Diyos, yun na lang lagi ginagawa mo. Yun lang yung... Ito lang pinag-uusapan natin, ha? Ano ba? May gusto ko bang i-open? Wala. Ano bang gusto kong sabihin? Hindi, baka lang Hoy, naman. nag-a-adlib tayo dito. Oo nga, oo nga. Wala Tama. akong ibig sabihin na iba. Nagtatrabaho ako ng matino araw-araw. Wala naman ako sinasabi, Toby. Baka kasi mamaya, meron naman silang maisip na kung ano-ano eh. Kinaklaro ko Nag-a-adlib lang. lang naman ako dito. Kinaklaro ko DJ lang. po ako, nag-i-entertain po ako. Sino ba yung mga may nasasabi na yan? Ikaw. Ako? Ang dami mo nasasabi sa buhay ko eh. Wag mo kong pagbuntunan, Toby. Alam mo, sinasabi mo sa akin, may anak na ako, pero wala naman talaga. Ba't ba kasi ayaw mo pang umamin? Hindi talaga ako amin kasi wala naman po talaga. Ha? Una sa lahat, wala naman akong jowa, di ba? So, paano na? Ang lalim nun. Good morning, Toby! Well, good morning, DJ Lindsay. Kamusta ka naman? Eto, umagang kay pagod. Pagod Yan, agad. pagod ka na kagad. Bakit ano nangyari? Hindi kasi, syempre, kapag, ito kwento ko lang, ha, Oh, very, very go. short lang. Makaka-relate sa atin dito yung mga pangga natin na may 5-month-old na baby. Ano nangyayari? Nagsisimula na siyang magkulit-kulit. Ay, oo nga. Yung alam mo yung nakaupo lang kayo, tapos kung Oo. ano-anong inaabot niya, kung ano pa, pumapaltok-paltok siya, tumatambling-tambling siya habang nakaupo lang kayong dalawa. Sinasabunutan ka na. Oo, nananakit na siya, namsisipa na siya. Wow. Bastos. Aminin mo, nasipa ka na niya, hindi pa? Hindi pa naman. Oo. Pero nakukurot na niya ako. Kalmot, kurot. Kalmot, ganyan. kurot. Sa yan. bunot. Ha? Sa bunot hindi pa. Maiksi naman kasi buhok Hindi, ko. yung ano, yung pag-pinch siya mukha, nagawa Ayun niya. nga, oo. Yung pagkurot sa mukha ko, yung pagkalmot, ay, Oo. nagagawa yan ng anak mo. Kaya nga. So, nandun na siya sa stage. Nasa 5 months pala yun, no, Toby? Oh, hindi ko alam. Yun nga. Ako, syempre, ngayon ko lang Oo. nalaman. Bilang nag-aalaga ka before ng pamangkin. Akala ko kasi dati, lalaki lang siya. Lalaki kasi yung naalagaan ko eh. Oo. Nang simula sa pool eh. Oo. So yun, akala ko lalaki lang siya, kaya malikot. Oo. Kaya Hindi, lahat pala ng baby. Lahat pala, ganun. Ganyan, makulit pala. Ay, At naku, ayoko 5 na months, ganyan siya. Ayoko na magkaanak. Wag naman. Ang sarap kaya yung mararamdaman mong sobrang active ng baby mo. Well, actually, oo, no. Masarap nga naman talaga sa feeling na may naaalagaan ka. Oo. Kumbaga, ito yung stress reliever mo eh. Para sa akin, ha? Aminin mo, stress reliever siya ng mga pang-umaga. Oo. Namin ko naman talaga, Diyos ko. Tsaka ng mga natin, mga interns natin. Oo, isipin mo, no, kapag ikaw nagtatrabaho ka, tapos may natutulog sa'yo, Diba? ang sarap. Diba? Oo, tapos ang cute-cute, tapos tatawanan ka, ngingitian ka, di ba? Kanina pa ba magmamana? Hindi sa'yo. Ay. Masungit ka eh. Bastos! Nakakaloka. So yun yung dahilan ng pagod ko. Ikaw ba? Kamusta umaga mo? Umaga ko naman, so far, same-same lang din naman. Pero iba. Iba naman, oh, kasi nakatulog ako kanina. Oy, taray mo Nakatulog dun sa na ako part na yan, ilang ha? beses na. Oo. Oo. Ngayong week, no, siguro ngayong week nakaka 6 to 7 hours ako natulog. O, edi, Which is okay. good para sa akin, no? Oo. Kasi nung mga nakaraan talaga, hindi talaga ako nakakatulog ng sobra-sobra. Mm-mm. Tulog ko lang dati 2 hours, 3 hours, tas wala na, nandito na ako. Mm-mm. So yun. At least, may bago naman. At saka mas healthy yan for your wellness and for your Actually, you know, mas everyday healthy yun. grind. Oo. Ang hirap So, kayang ayun. ang hirap kayang magtrabaho ng walang tulog. Sakit Diba? sa ulo. Tsaka ang hirap magsalita nun. True. Ako, at least ako, nahihirapan ako. Oo. Diba? Ang hirap magkuwento, tas parang ang clouded ng utak mo. Mm. Parang sabaw na sabaw ka. Ganun yung feeling para sa akin eh. So true. Pero syempre, kailangan mo rin gawin. Kaya, ayun, salita ka pa rin ng salita. Lalo na halimbawa, no, kung nagkataong meron kang interview. Oo. Yun yung mahirap doon, di ba? True. So isipin mo, no, sabihin na natin fresh grad ka, di ba? Kasi True. karamihan sa mga pangga natin yan, fresh grad, Mm-mm. tapos may mga interview, di ba? Syempre, iba pa rin yung pressure kapag fresh grad ka, at the same time, no, iba pa rin yung pressure kapag kinakabahan ka ng sobra-sobra kasi first time mo eh. True. Di ba? Tapos ngayon, puyat ka pa. Alam mo, speaking of yung mga interview, napanood mo na ba yung interview ni Lassie at saka ni MC? Trending to Uy. ng malala. Ay, hindi ko pa napapanood dyan. Alam mo kung ba't siya nag-trend? Bakit? Kasi ang dami nilang struggles. Tapos, kasi pinanood ko siya kahapon, Mm-mm. ang pinaka na-capture ko pala na part doon is si MC pala
Sa mga hindi pa nakakapanood, ito yung isang bagay para panoorin mo siya. Si MC pala, hindi pala siya nagse-celebrate or hindi siya nagpa-party kapag birthday niya. Bakit? Kasi meron dong sunod-sunod na pangyayari, 3 straight years, na kapag birthday niya, it's either may sinusugod sa ospital, may namamatay, may nagkakasakit, tuwing birthday niya. Talagang 3 straight years? 3 straight years. Naku, ano meron? Kaya parang sabi niya, parang cursed yung birthday ko. Ganon. Ikaw ba may ganyan ka-effect? Wala naman. As of now, kasi yung mga nakaraan ko namang mga birthday, no, okay naman ako. Hindi ko naman talaga makakalimutan yung mga nakaraan kong birthday, no. And pero ikaw ba yung tipo ng taong nagpa-party tayo, ganyan, inom tayo, ganyan? Ako hindi. Since kilala mo nga ako, di ba, bilang introvert, di ba? Nagtatago ka lang. Nagtatago lang ako. Actually, last year, di ba, birthday ko nga last September 22, no? Ay, talagang sinabi mo talaga yung pong date kasi malapit na naman kasi. August na kasi ngayon eh. Oo, next month na eh. So anyway, yun na nga. Since ako pag nag-birthday ako, no, usually ako lang mag-isa eh. Hindi, okay lang sa akin na umuwi ako ng Cavite. Pero para sa akin, no, nung mga nakaraan, parang eto naman yung time ko para sa sarili ko. Babawi ako. Kasi una sa lahat ako, napapagod din naman ako, nagtatrabaho ako. At the same time, no, kailangan ko rin naman i-treat yung sarili ko ng sobra-sobra. Sa true. Diba? Gaya nga ng kwento ko sa'yo before, no, nung after ng birthday ko, nung September 22, by the way. Ilang linggo na lang babago yun? Konti na lang, par. Kasi August 6 na ngayon. Alam ko na, pakakainin kita ng malala. Yan ang gusto ko sa'yo. 22. Ilang kembot lang ba? Binyag yun ni baby. Ay, ayoko. Dapat iba yun. Dude, tama. Dude, dapat iba yun, dude. Ano ka ba? Kasi yung binyag ng baby mo sa 20, di ba? Or 21. 22 pa ako. Advance? Ito na yun, syempre. Ay, hindi. Iba yun, uy. I-announce natin doon sa harap. Happy birthday! Huwag naman ganun. alam mo naman, introvert ako. Ayoko ng mga ganung crowd. Diyos ko. Hindi, gaganyanin natin yan. Huwag, please. Pero yan, going back, Going back nga, ayun. May mga ganun. Oo, may mga ganun nga talaga na ayaw mag-celebrate ng birthday nila due to personal reasons. Oo, totoo. Diba? At meron din namang ibang gustong mag-birthday, talagang party-party talaga. Oo. Talagang pinaghahandaan nila, talagang gumagastos sila ng libo-libo. True. Minsan nirerentahan pa nila yung buong bar. Ganon nga. Para lang mag-celebrate ng birthday nila. Pinapasaran nila, no? Yes. Ang taray. Yung mga mayayaman yun. Oo. So, syempre, tayong mga dukha, hindi. Oo. Tayong mga isang kahig, isang tuka. Oo. So, ang gagawin natin, magpapakain lang tayo, di ba? Yan, mag-celebrate tayo. Tapos, sabihin na natin, may cake, di ba? Para lang medyo extra special, no, yung birthday natin. True. Kakantaan ka ng happy birthday. Tapos yun, okay na yun. Alam mo ako, kapag birthday, hindi po pwedeng walang cake. Talaga? Alam mo ano ko yan, parang kahit sinong kakilala ko, basta alam kong birthday niya, tapos nababalitaan ko na walang cake. Sabi ko, paano naging birthday yung walang cake? Actually, para sa sarili ko lang yan. Kumbaga, tradition ko sa sarili ko na dapat, kapag may birthday, merong cake. Kasi may mga ibang pangga tayo na okay lang sa kanila, walang cake. Ayaw nila na nagbo-blow ng candle. Actually. Pero ako, kapag nandyan ako, gusto ko, may nalaman ako may birthday, bili tayo ng cake. Diyos ko. Yan. Kaya every time na may magpa-birthday or birthday ko, hindi pa pwedeng walang cake. Yan. Alam mo, usong-uso yung mga ganyan, no, nung sa mga estudyante, sa mga empleyado nila, na kung saan, kapag birthday nung isang ka-empleyado nila or kaklase nila, no, binibilhan nila ng cake. Ambagan. True. Alam mo, ito na-appreciate ko. Unang beses ako ginanon ng mga klase ko nung college ako. Talagang tuwang-tuwa ako eh. Na-surprise ka? Na-surprise talaga ako. Kahit na sabihin natin mamon lang. Oo. Mas na-surprise pa ako dun sa mamon. Mas na-appreciate ko pa yung mamon kaysa dun sa mismong cake. Kasi biniro nila ako eh. Una muna, yung mamon muna, nilagyan nila ng kandila. Na hindi lang basta kandila ha. Yung sperma ba yun? Ano yun? Yung ginagamit pang pang nicho. Uy, grabe naman. Basta ganun nga. Yung malaki. So, pinagtripan ka? Pinagtripan talaga ako. So ako, since medyo loko-loko rin naman talaga ako, mas na-appreciate ko yun. Para sa akin kasi first time to ha. Inefortan ka. Inefortan ako na ganito. Kasi 18th birthday ko yun. 18? Oo. Pero ang debut ng lalaki ay 21. 21, oo. Pero parang parang ginawa kasi nila, ang tema nila is, Andrew at 18. Ganun, at 18, ganun. So ayun, ang nangyari, nilagyan nila ako ng kandila, tapos mamon, di ba? Tapos yun, nag-blow ako ng candle. Natutuwa ako, naiiyak nga ako ngayon. Yun yung memorable, most memorable. Sa mga klase ko nung college. Though meron pa naman ako mga birthday na talagang memorable talaga. Gaya nung last year, no, na umuwi nga yung pamangkin ko. True. Talagang nagulat talaga ako nun. As in,
Nandito ka? Gano'n talaga ako. Gulot ako. Hindi, PowerPoint lang to, tito. Naiyak ako noon, no? Pero yun. Kung ako naman tatanungin mo, ang pinaka-unforgettable birthday ko, Tobes, itong nakaraan. Bakit? Kasi ilang kembot lang away from oo nga, tama. Diba kasi 26 pinanganak, Feb 26 pinanganak yung baby ko. Tapos, sabi nga ng doktor, gusto mo ba isakto na natin sa araw ng birthday mo? Kasi March 1. 26, 27, 28, March 1. Diba? Nakakaloka. Sabi ko, hindi po, paanakin nyo na ako ngayon. Sayang naman. Sayang talaga pag naiisip ko ngayon. Pero kasi kapag nandun ka sa moment na yun, Toby, parang gusto mo na talaga no? Gustuhin mo na talaga kasi almost 10 months ko nang dala-dala si Laura. Siyempre, mahirap din naman talaga yon sa bilang nanay, di ba? Oo. Ang ending, hindi ko na napansin na birthday ko na pala. Yun. Ang dami na lang nag-greet sa akin. Pero alam mo yung ulirat ko, bilang ang daming masakit sa akin. Biro mo, Feb 26, so 2 kembot lang, birthday mo na. Hindi mo na naintindi, birthday ko na nga. Oh, thank you, ganyan. Tapos pagdating ko sa bahay, para akong lantang gulay talaga dahil ang bagal-bagal ko alam mo yun. Siyempre, bago pa yung tahi Naka-curl up pa ako habang naglalakad. Ganyan. Tapos sinurprise ako ni Romel at saka ng pamilya ko. Happy birthday, mga pamangkin ko pumasok dun sa kwarto. Nagkakantaan sila. Tapos may dala-dala mga cake, 3 yata. Alam mo yung tipong, thank you. Pero hindi mo na, alam mo yun, ma-appreciate yung moment dahil ang sakit ng buong katawan mo. Pero deep inside, masayang-masaya ka na ginawa nila yun. Pero kasi, kumbaga nakuha ko ng advance yung gift ko. Okay. Yun nga, si baby. Si baby. Oo, yun. Pero kasi, ang sarap ng mga cake talaga eh. Mahilig ka talaga sa cake, no? Mahilig ako dun sa, ikaw, ano bang hilig mong cake? Cheesecake. Kasi kapag yung cake na binibili, like for example, sa cake shops, no? Yung yung sponge cake. Siyempre, mamadulas na naman ako dito, no? Doon masarap sila, At thankful ako. Gusto ko talaga yung mga kakainin ko yun kapag may nagbigay sa akin, no? True. Pero at the same time, ako lang nauuta ako sa mga icing. Gusto mo kasi yung konti-konti lang. Yes. Okay lang sa akin yung cake na konti lang yung icing, no? Oo. Pero yung sobra-sobra sa dami, yun naman yung para sa akin hindi. Ako favorite ko talaga, Mag-ingat-ingat ka rin, par. Yung kulay dilaw na bake shop. Okay. Kulay dilaw. Talaga, yung gusto ko yung mga cake nila, yung texture ng cake nila, yun talaga yung gusto ko. As in, gusto ko yung kapag nag-birthday ako or kahit gusto nila ako yung surprise. Yung mga cheesecake kasi parang paminsan ko lang siya gusto. Kapag nagka-crave lang ako. Then, so ngayon, kapag next month, birthday ko, alam mo na gagawin mo, ha? Oo. So, cheesecake. Blueberry or strawberry cheesecake. Okay? Saan natin ipapadala? Dito. Dito? Papasok ako. O sige, magdadala din ako ng mga disposable. Tapos baka naman. Ano baka naman? Sabihin mo? Hahatiin natin sa gitna, tapos akin yung kalahati. Wow! Nagbigay ka pa! Naalala ko tuloy, yung ginawa ko nung nakwento ko na ata to sa'yo. Ginawa ko dati yun sa ex ko dati, nung college ako. Oo, napaka-mo. Ikaw din kumain. Kailan ba yun? Valentine's Day ata yun. Ang nangyari, bumili ako ng strawberry cheesecake, no? Tapos, nung pumunta kami dun sa tatambayan namin, ako rin kumain. Kaya nga, napaka-demonyo mo. Tinira ko kalahati, naknanto ko. Napaka-demonyo mong jowa. Bakit paminsan lang naman yun eh? Minsan nga lang din yun magbibigay, ikaw din kumain. Masarap eh. Kaya alam mo, nauuso ngayon yung maliliit na cake. Oo. Yung petit. Para dun lang talaga sa celebrant. Walang pwedeng manghingi. Oo, at the same time, may aesthetic feels lang din kasi kapag maliliit siya. Hindi naman. Para sa akin kasi yung kapag maliit siya, parang ang aesthetic ng vibes, and karamihan yun sa mga kabataan, gusto nila yung mga aesthetics. Alam mo ang naiisip ko dyan kung bakit. Kasi ang mga tao ngayon, mas gusto nila yung personal na. Yung tipong para sa kanila talaga. Kaya, di ba kapag maliit, pwede na lang i-picture na, akin to. Ang ganyan. selfish nyo? Hindi, ganun talaga. Napapansin mo, yung mga personal. Okay, yung mga delivery sa bahay mo, door to door, di ba? Napaka-personal ng mga bagay-bagay. Yung mga ganong effect. Yun. So, nauuso ngayon yung mga petit. Kasi ngayon, you can have it personalized. So ngayon, ganun lang gawin mo sa akin na personalized. Na cheesecake. Para sa akin lang, ha? Hindi ka nakahati. Ganun. Okay lang. Wow, talaga. Tapos bukas makalawa, ikaw rin kakain. Sa mga nanonood po. September 22. Ano yun? Anong araw yun? Monday. Monday. Alam mo, Naku, wala pa naman dapat gumagastos pag Monday. Yun nga eh.
Pero alam mo, correct me if I'm wrong, ha? You're wrong. Wow. Wrong kagad, no? Nung last 1997, September 22, 1997, Monday din siya. Tumapat. So, ibig sabihin, birthday na birthday ko talaga ngayon. Oo. Ata. I'm not alam sure. mo, speaking of birthdays, alam mo ba sa feng shui, may mga, alam mo, hindi na naubos pala ito usapan natin. Dugtong na dugtong. Ang daldal mo kasi eh. Merong taon kung saan kailangan mong maghanda. Oh? Tapos may taon na hindi ka dapat mag-celebrate. Ganun? Oo. Bakit? Hindi ko alam sa mga traditional Chinese people. Ano yung time na pwede ka dapat mag-celebrate? Ano naman yung time na hindi? Magandang tanong yan. Hindi ko alam. Wow! Hindi kasi, may kaibigan si Romel. Hindi, may kaibigan si Romel. Alam yan ng mga pangga natin na naniniwala sa feng shui. Feng shui or kung ano mang pronunciation. Ano daw yan eh. Kumbaga, meron kasi akong birthday, siguro a couple of years ago. Tapos si Romel, sabi niya, mahal, birthday mo na. Teka lang, tingnan natin kung dapat ka ba mag-celebrate. May tinanong siya na kaibigan niya. Sabi niya, anong year ngayon? Tapos anong year of the horse? Ganyan. Hindi pa. Hindi siya dapat mag-celebrate. Next year, pwede siya maghanda. Ano reason nun? Ayan, kayo naman si Mr. Scientific Inemerot Ewan ko siyempre, lahat naman tayo ngayon dito, namubuhay tayo sa scientific kinemerot na yan, di ba? Di ba kapag tayo nag-move tayo? It doesn't hurt to, follow mga ganyan. Okay, since tradition nga naman talaga siya, di ba? Hindi ka naman Chinese, pero mukha kang Chinese. O bakit? Ano naman? Kaya nga, so... Korean? Kailangan meron tayong matanong na ganyan eh. Sino ba? Kung para sa ngayong taon na to, dapat ka ba maghanda or dapat ka ba mag-prepare or palilipasin mo lang tapos next year. Sino kaya pwede nating tanungin? Gusto mo bukas? Sino nga? Maghanap muna tayo. Wala nga eh. Hindi, meron yan. May mahanap tayo. Huwag naman bukas. Siguro give us until Friday. Ayan, mga pangga, kung meron man kayong kakilala na gustong mag-share ng thoughts nila about that, why not? Pwede rin naman. Libre lang naman yan. Di ba? Tama. Di naman kayo. Gusto nyo, pumunta pa kayo dito. Ere namin kayo. Pakita namin. Kaso lang. 15 minutes lang. Wow. Hindi, may mga ganyan talaga. So, para malaman mo kung swerte ba ngayong, masaswertehin ka ba if maghahanda ka ngayong taon. So, ngayon nga, itanong mo nga sa akin. Itanong mo nga yung birthday ko. September 22, 1997, Year of the Ox. Tanong mo kung pwede ako mag-celebrate ngayon. Pero knowing me, hindi naman talaga ako nagse-celebrate. Talagang tinitreat ko lang talaga sarili ko. At medyo kuripot din naman ako. Hindi nga ako nagpapakain eh. Ayoko na lang mag-tell. Bakit na naman? Ayoko. Wow. Hindi pwede eh. Bakit last year naman, wala naman talaga akong ginawa. Hindi. Lumabas lang ako. May ginawa ka, may alam nga ako, kaya nga ayoko magsalita. Wala akong ginawa. Last year, pumunta lang ako ng Omniverse. Kaya nga. Anong, alam mo magsalita? Ayoko magsalita kasi may naalala ko sa birthday mo at wag mo na akong pilitin. Dahil baka madagdagan pa yung mga kaso mo sa pulisya. Ano naman? Kaso-kaso ka dyan. Ay, nako, anyway. Sabay anyway. Tama na nga. Baka ano naman masabi mo dito. Diyos ko, dahil. Happy birthday, Toby, in advance. Ay, salamat Waiting na ako sa regalo mo. Sa advance sa September 22. Ba dapat, kapag 1 month na lang. Si Laura may pa-birthday sa'yo. Ano? Ibibigay namin sa binyag niya. Ang tagal. Ano yung ibibigay niyo? Napapagod to yung mga interns. Alam niyo kasi, wag mo nang gawin yung iniisip mo. Nakantahan pa ako dun sa binyag niya. Hindi syempre mangyayari yon dahil good vibes dapat ang binyag. Good! Tama. Yan ang gusto ko. Okay. Ay nako, sige na nga, paalam na nga ako. True. Ikaw na susunod dito, ha? Okay. Ayusan mo, ha? Ay, load mo na hanggang oras ni Kara. Oras ni Kara. Ba't ako? Ay nako, mga pangga, susunod na, napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre pangga, si Baby Toby ay pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Alright. So for our next song, nako, eto DJ Lindsay, trending na naman tong kantang to dahil may kumantang sikat talaga. Sino? Nakalimutan ko pangalan eh. Ano ba yan?
Gusto yung ano. Ogie Alcacid with the song. Nandito ako. Dito lang yan sa estasyong same. Pero, iba. We are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Hi, Bangga! Please do like, share, follow, and subscribe to our social media pages at Energy FM 1067 on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. Samahan mo na rin ako sa ating Facebook Live and TikTok Live sa programang Lihim ng Liham every 8 a.m. to 11 a.m. Bangga, ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy.